Isa na hong bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ang tropical cyclone ay namataan sa layong 1,430 kilometro. Yan po sa silangan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin 45 km per hour at pagbugsong at kumikilos ito westward sa bilis na 15 km per hour. At kapag pumasok na ito sa PAR bukas, papangalan itong Bagyong Tino. Para sa iba pang update sa bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon ngayong weekend, nasa linya si Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Lian, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon, meron nga tayong dalawang sama ng panahon na binabantayan. Una itong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina ay nasa layong 225 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Sa ngayon, wala na po itong dalang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit yung shear line o banggaan ng hanging amihan at ng easterlies ay magdadala po ng makulimlim na panahon. Meron din po mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Cagayan, Isabela at sa Aurora. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, inaasahan natin ngayong hapon hanggang bukas ng umaga ay magiging maliwalas naman yung panahon, liban na lamang sa mga thunderstorms o yung mga biglaang mga buhos ng ulan. Samantala, meron nga tayong binabantayan na bagyo sa labas ng ating PAR at sa ngayon nga po ito ay nasa layong 1,370 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. May taglay na pong hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na abot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at nakikita natin posible po bukas ng umaga o hapon ay makapasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan natin bilang si Bagyong Tino. Sa ngayon nga po nakikita natin na posible po ay magkaroon na po ng epekto yung trough o yung extension ng mga kaulapan nitong si posibleng maging Bagyong Tino sa may bahaging Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands bukas, especially po pagkarating po ng hapon, so maaari na po silang makaranas ng mga makulimlim na panahon. Meron na din pong posibleng mga pag-ulan. Inaasahan natin na itong Bagyong Tino ay magpapatuloy po pa west-northwestward o pa westward patungo malapit sa may Eastern Visayas o Caraga region kung saan po ito posibleng maglandfall by Monday in the evening or morning po ng Tuesday. So sana po makapaghanda po yung ating mga kababayan dahil ito po immediately after po ng long weekend. At inaasahan natin na tatawid po ito either sa may Visayas o sa may Southern Luzon area at makakaalas naman ng ating PAR by Thursday. Ngunit yun nga po, ito po'y malakas na bagyo. Ating inaasahan magiging typhoon category po ito before po ito maglandfall sa ating mga kalupaan. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, gusto lang namin malaman, nabanggit mo malaki ang tsansa na mas lumakas pa ito at maging typhoon category. May posibilidad pa na mas maging super typhoon pa ito at mas maraming dalang buhos ng ulan? Sa ngayon nga po, tama. Posible pa rin po ito na maging super typhoon before po ito maglandfall kung meron po siyang rapid intensification po kung atin pong tawagin. At yun nga po, hindi natin i-rule out yung possibility na yun. At sa ngayon, posible na nga po tayo magtaas ng mga wind signals earliest po bukas. At para naman po sa mga pag-ulan, pagdating nitong Bagyong Tino sa ating mga kalupaan, posible din pong mas rumami po yung mga pag-ulan din sa may eastern side ng Luzon dahil naman po sa shear line. So combined effects na po ito, no? So sana po'y makapaghanda yung ating mga kababayan. Lian, may mga pagkakataon kasi lalo dito sa Metro Manila, bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, ay napakalakas ng ulan dulot ng trough. Ito ba'y posibleng mangyari ulit sa senaryo kung sakaling pumasok na itong Bagyong Tino? Yes, possible po.
Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, no, na yung trough o yung extension po ng mga kaulapan nitong si Bagyong Tino ay posible naman pong maka-epekto din po or magkaroon ng interaction doon sa shear line. Kaya magkakaroon po tayo ng maulang araw, no, sa Monday hanggang sa Wednesday, especially po dito sa may areas ng eastern sections ng Luzon, kabilang na nga ang Aurora, Cagayan, Isabela, maging dito sa may Calabarzon at Mimaropa. Kaya sana po ay maghanda yung ating kababayan. Alright, maraming salamat Miss Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon po sa inyo.